Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago yan mga kapatid, eto naglabas ang Office of the President, no, Malacanang syempre, ng isang anunsyo mga tol. Tungkol, ito'y may kinalaman, no, tungkol sa gagawing peaceful rally o rally for peace ng Iglesia ni Cristo mga kapatid sa January 13. Ito'y paghahayag ng suporta ng pamahalaan mga kapatid para sa kapayapaan. Kasi mga kapatid, wala naman talagang hangad ang Iglesia ni Cristo o kailanman hindi hahangarin ng Iglesia ni Cristo na magkaroon o magpatuloy ang kaguluhan dito sa ating bansa. Ginagampanan lang mga kapatid, no, ng Iglesia ni Cristo ang kanilang tungkulin sa ating bansa. Dahil tayo mga Pilipino, mga kapatid, nandito tayo sa ating bansa, pare-pareho tayong namumuhay dito at apektado ang bawat isa sa atin kung walang tatayo at walang mangunguna para manawagan ng kapayapaan mga kapatid. At dito mga tol, no, ay nagbigay ng memorandum circular number 76 mula to sa Office of the President in view of the numerous participants expected to travel to and within the cities of Manila and Pasay on 13 January 2025 for the National Rally for Peace of the Iglesia ni Cristo and to allow for the organized conduct of the event, work in government offices and classes to all levels in the cities of Manila and Pasay shall be suspended. So wala munang pasok mga kapatid ang mga nasa government offices and classes at all levels sa City of Manila and Pasay mga kapatid, no? Cities of Manila, mga syudad sa Manila mga tol, ay walang pasok yan sa Monday. However, those agencies whose functions involve the delivery of basic and health services, preparedness, response to disaster and calamities, and or the performance of other vital services shall continue their operations and render the necessary services. Siyempre, alam na natin kung sino-sino yung mga yan, mga pulis, di ba, mga nurses, mga doktor, yun yung mga may pasok pa rin, siyempre, mga tol. The suspensions of work in private companies and offices is left to the discretion of their respective heads. So depende na lang sa mga private mga kapatid, no. This circular shall take effect immediately done in the City of Manila, Philippines, this 10th day of January in the year of our Lord 2025. Yan, maraming salamat, no, sa ating gobyerno syempre sa pagsuporta at pakikiisa, at ito'y pagpapakilala rin mga kapatid ng pakikipag-isa sa panawagan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan. Tandaan natin mga tol, dito sa gagawing peaceful rally ng Iglesia ni Cristo ay walang pinapanigang panig, no? Hindi ito para sa para sa isang panig, Duterte man yan o Marcos. Ito'y panawagan ng pagkakaisa, pagkakaayos, no? So ulit, kahit sino ay pwedeng sumama diyan, kahit na hindi ka kapatid sa Iglesia ni Cristo, pwede ka magpunta diyan. Ang wag lang sanang pupunta mga tol, o wag na kayong magbalak pang dumalo, yung mga nagbabalak na manggulo, yung mga may sisigaw na Marcos resign o kaya magsisigaw na ituloy ang impeachment. Okay? Dahil hindi nyo magugustuhan mga kapatid, baka kung san-san lang kayo mapunta dyan, no? So ito yan mga kapatid mula sa Manila Public Information Office. Alright, so sa ibang balita naman tayo mga tol, eto, umalis na mga kapatid ang monster ship ng China Coast Guard sa Zambales mga tol, no? Umalis na sila, pero na ito'y napalitan ng isa pang CCG vessel o ng isa pang China Coast Guard vessel. Yan ang ating aalamin mga tol, kung anong barko naman ang pumalit. Ito ba'y singlaki o malaking barko din tulad ng monster ship ng China? At saludo pa rin syempre sa ating mga PCG na patuloy na nagbabantay at nagmo-monitor sa galaw ng mga barko ng China dito sa ating soberanya. Itong balitang to ay mula naman to sa News 5 Everywhere. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. May bagong barkong pinadala ang China Coast Guard para magpatrolya sa karagatang malapit sa Zambales, kapalit ng umalis na monster ship. Binuntutan din niya ng barko ng So tulad nga nung sinabi natin nung nakaraan, aalis talaga yung monster ship na yon mga tol, kasi hindi yun pwedeng manatili sa karagatan na sobrang tagal. Tandaan nyo, China made yun.
Hindi yun katulad ng mga barko ng ibang mga bansa na kayang manatili sa karagatan naglalayag kahit 6 na buwan o 1 taon pa. Eto hindi, no, 1 linggo lang siguro yan mga tol. O kaya 3 araw lang aalis na talaga yan. Kailangan nang bumalik sa kanyang home base. Philippine Coast Guard pero sila naman ang inikutan ng helicopter. Balikan natin. Patrolya sa karagatang malapit sa Zambales kapalit ng umalis na monster ship. Binuntutan din niya ng barko ng Philippine Coast Guard pero sila naman ang inikutan ng helicopter ng Chinese Navy. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Matapos ang halos 1 linggong iligal na paglalayag sa ating exclusive... Ayan, so 1 linggo lang. 1 linggo ang iligal na paglalayag ng CCG Monster Ship. 1 linggong illegal na paglalayag. Tatandaan nyo yung naratibong yun na illegal na paglalayag mga tol. Huwag nyo tatanggapin yung mga sinasabi ng pro-China. Economic Zone, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na lumayo na sa Zambales ang monster ship na China Coast Guard Vessel 5901. Yun nga lang, agad din itong pinalitan ng isa pang CCG vessel na may bow number 3103. Ayon sa PCG, galing Guangdong ang bagong Chinese vessel at patungo sa parehong lokasyon na inalisan ng monster ship. Gamit ang satellite-based na dark detection system ng Canada, huling namataan ang CCG 3103, 60 nautical miles mula sa Pandakit, Zambales. Grabe no? Kita nyo kung gaano na sila kakapal ngayon mga tol, no? 60 nautical miles mula sa dalampasigan mga tol ng Zambales. No? Ganon na sila kalayo mga tol. So ano pa ang natitira sa atin? 'Di ba? 54 nautical miles yung narating nung monster ship eh. Diba? Though hindi pa ito yung territorial waters natin dahil ang territorial waters natin mga tol nasa 12 nautical miles lang yun. Pero ito ay pasok sa ating exclusive economic zone. Yan ay sobrang lapit na mga tol sa Pilipinas. Ito kung titignan nyo rito sa mapang to, nandirito na sila. Ito China Ang layo ng narating nila mga tol, nangangapit bahay na sila. Bandang 3:00 ng hapon kanina. Ito namang China Coast Guard 3103 is appearing to be the replacement vessel to sustain their presence in this area. Ang BRP Cabra naman itutuloy pa rin ang pagbuntot sa bagong pinadalang barko ng China. Pero ayon sa Coast Guard, papalitan din ito ng mas malaking BRP Teresa Magbanwa. Kahit naman lumayo na, hindi pa rin inaalis ng PCG ang posibilidad na bumalik ang monster ship na naglalayag ngayon patungo sa direksyon ng Baho de Masinloc. Well, that can still be a possibility, no? The mere fact that China Coast Guard 5901 can stay as long as 45 days at sea, no? Without being replenished. Bukod sa mga so barko ganun ng katagal ang kayang itagal mga tol ng monster ship ng China, 45 days. No? Maikli pa rin yun mga tol kung ikukumpara mo sa ibang mga barko. Na Coast Guard, nagpadala rin ng helicopter ang Chinese Navy. Ayon sa PCG, 20 minutong nagpaikot-ikot sa taas ng BRP Cabra ang helicopter kahapon. Minaman-manan tayo mga tol, naninindak. Una nang sinabi ng National Security Council at Coast Guard na iligal ang panghihimasok ng China sa EEZ ng Pilipinas. Pero giit ng Chinese Embassy na legal ang pagpapatrolya nila malapit sa ating karagatan. Yun nga 'di ba? Ito problema mga tol. No, ando doon yung naratibo nila na legal yung illegal na gawain nila. Yun ang gusto nilang itatak sa isipan natin mga tol. At yun yung gusto nilang paulit-ulit na isiksik sa atin. Ito, China conducts its patrols and law enforcement activities in relevant waters in full accordance with the law. Anong klaseng batas yung sinasabi nito mga tol, nitong Chinese Embassy? Sabi, in full accordance with the law. Paano mo sasabihin in full accordance with the law kung yan unang-una ay labag sa UNCLOS, 'di ba? United Nations Convention on the Law of the Sea na nagsasabing itong lugar na pinaglalakbayan nitong mga barko ng China ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakapirma pa nga sila doon mga tol. So paano ngayon magiging full accordance with the law yun? Kung sa UNCLOS pa lang mga tol, butata na agad sila, di ba? Paano magiging full accordance with the law yun kung sa international law, sa 2016 arbitral ruling, butata ulit sila mga tol, di ba?
na legal ang pagpapatrolya nila malapit sa ating karagatan. Sa kabila nito, kampante naman ng PCG na walang epekto sa mga Pilipinong mangingisda ang paninindak ng mga barko ng China. Sana nga. Nagbabalita mula sa Diba? So tuloy natin tong balitang to mga kapatid mula naman dito sa UNTV. No, yung BRP Teresa Magbanwa na ipinalit naman dito sa BRP Cabra, yung ang patuloy ngayon na nagbabantay dito sa ipinalit din naman na barko ng China doon sa kanilang monster ship. No? Panoorin natin to. Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-shadow ng barko ng Philippine Coast Guard o PCG ng BRP Teresa Magbanwa sa iligal na presensya ng Chinese Coast Guard vessel 3103. So kung titignan mo, tayo na ngayon na sumusunod mga tol. Tayo na ngayon na naka-shadow sa kanila, di ba? Astig ang ating mga PCG. Ang barko na pumalit sa monster ship sa 70-80 nautical miles ng Capones Island, Zambales. Ayon sa PCG, layunin ang patuloy na pananatili ng mga barko ng China sa lugar na gawing normal at lehitimo ang kanilang presensya. Kaya paulit-ulit na nire-radio challenge at kinu-question ng PCG ang pananatili ng barko ng China sa Astig, no? Paulit-ulit na nire-radio challenge ng PCG mga tol, itong mga barko ng China. radio challenge at kinu-question ng PCG ang pananatili ng barko ng China sa lugar. Bandang hapon nitong Huwebes, umalis sa lugar ang CCG vessel 3103, subalit pinalitan ito ng CCG vessel 3304. Oh, so umalis, nagpalit naman ulit ng bago, 3304. Etong 3103, ito yung pumalit doon sa 5901 na monster ship ng China. So papalit-palit lang sila mga tol ng mga barko, di ba? Pero ito kinagandahan, unlike before na parang walang nagagawa yung mga PCG natin, ngayon mga tol, talagang nakabantay na tayo at pinapakita natin sa China na pinaninindigan natin at iginigiit natin ang ating karapatan dito sa West Philippine Sea. China Coast So ito yung actual video. Guard 3304. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Teresa Magbanwa, FRRB 9701. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 74 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippines Maritime Zone Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, Lahat binabanggit na, no? Kung ano-ano mga batas ang nilalabag ng China. of which you are signatory state, and 2016 arbitral award. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Diba? Inuutusan kayo na umalis kaagad-agad. No? Problema, hindi na pinakita mga tol kung sumagot pa ba yung China Coast Guard mga tol. Diba? Umalis din pero pinalitan naman ng ibang mga barko. So mahalaga rito mga kapatid, nakikita natin na nagbabantay na ngayon talaga ang ating mga Coast Guard. No? Nakabantay na talaga sila at sila na yung kumikilos para sitahin yung mga pumapasok na barko ng China sa atin at sila mismo mga kapatid ang kumikilos para paalisin o palayasin na itong mga barko ng China. Though matibay pa rin talaga sila at matatag ang kanilang paninindigan na hindi sila lumalabag sa batas kasi nga mga tol, sanay na sila sa ganyan eh. Anyway, bilang isang mga Pilipino, ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.